Kayo mga saksi at ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Hindi tayo po'y magsiupo. Muling isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sabi po ng ating mensahe sa mga ito. Muling ating kunin salita ng Diyos. Ngay sa mga salita ating napapakinggan ay silbing ito ay biyaya kung saan ito ang siyang magpapatibay, papalakas sa ating pananampalataya. Good morning din po sa ating mga nasa social media viewer, sa mga kapatid, kaibigan, at sino pa man po ang naka-monitor sa ating gawain nito. Una ay ang Panginoon. Ito ay aking binabati na isang mapagpalang umaga. So ang ating pong paksain ay narito po ang ating narinig na talataan. At ito po ay kinuha natin sa aklat ng ikalawang Thessalonica sa Kapitulo 2, talatang 10. Kung saan ay naroon at sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica ang bagay na ito na siya mismo ang nagpapahayag na kung ano daw ang pinakita nila sa mga kapatid ay isang bagay na saksi ang Diyos man daw at ang mga kapatid kung paanong sina Apostol Pablo ay naroon ang pagpapakabanal at pagkamatwid at pagkawalang kapintasan tungkol sa pag-uugali sa mga nagsisisampalataya. Kaya ang ating pong paksain ay tungkol po sa pag-uugali. Ito po ay tungkol sa pag-uugali kung saan ang English nito ay about behavior. Behavior. At ang ating tema ay tungkol sa ugali, pagpapakabanal, matwid at walang kapintasang pag-uugali. So, behavior. So, ano ba itong behavior na ito? Ano ba itong pag-uugali na ito? So, bawat tao, bawat individual ay mayroong kanya-kanyang kakanyahan at may kanya-kanyang katangian. Sino siya, kung ano siya. At ang bagay ng kakanyahan ng individualismo patungkol sa kanyang siya, sa pagiging siya, sa buhay na ito, ay gaya nga ng ating narinig na pagtuturo, ito ay sinasanay. Ini-establish yan mula sa pagkabata. Kaya kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon, yan ay nanggagaling mula sa iyong pagkabata. Tinetrain ka. Dahil sabi nga, nabanggit din kanina, na sabi ron, turuan mo daw ang bata sa daan na dapat niya lakaran upang kung saan ay lumaki siya, tumanda siya, ay hindi niya hihiwalayan. Yan. Kaya napakaganda na kung saan ang mga bata hanggat bata pa matuturuan, sapagkat kung ano yung kanyang natututunan mula sa pagkabata, dahil una, ang bata madaling lagyan ng inputs. Kung ano nakikita niyan, kung ano naririnig niyan, bagay na madali na lang i-adapt sa kanilang mga sarili. Kaya mula sa pagkabatang yon hanggang sa lumalaki, dapat ma-establish yon kung ano ang magiging
ano siya, namula sa pagkabata. At iyan ay nasa pagsasanay. At iyan ay sa simula pa, minsan nakikita na natin ang bata kung ano ang maging kalalakhang. Ha? Yung kanyang development, minsan nakikita mo na kung batang ito may kalalim na, kung batang ito kung may ano na. Ha? Minsan namamasa mo, kung batang ito, manang-mana sa nanay niya, ang daldal. Diba? Doon pa lang, medyo may pinagkukuhanan na. So, maaaring baka paglaki nitong batang to maging Marites, chief of Marites. So, ibig sabihin, doon pa lang sa kamurahan ng isip, nakikita mo ng bata na doon, minsan, sasanay kung ano tinuturo. Minsan, nakikita mo, ang damot nitong batang to. Ha? Tila generous ng batang to dahil magaling mag-share ng kanyang pagkain. Dahil pagka may kalaro, tinatago yung mga laruan. Yung mga ganang bata. Di ba? Lahat yan na-observe natin sa mga bata. At yan ay part of kanilang paglago. At doon natin nakikita kung magiging ano to. Minsan, itong batang to, tila laging mainit ang ulo. Tila, minsan maramdamin, matampuhin. So, nakikita mo, maliit pa lang, nakikita mo na may kaugalian ng bata na kakanyahan sa kanyang sarili at kung saan ito unti-unti matetrain at masusubaybayan at doon nga, sa panahon na yan, nandiyan ang mga pagsasanay. Sapagkat kung ano ang magiging kasanayan ng tao sa kanyang buhay mula sa pagkabata, yon ang nangyayari at natututunan niya at nagiging siya hanggang paglaki. Amen? Dahil nga, meron nga bagay na sabihan na sa buhay na ito, kung ano man yung bagay na nangyayari at nagagawa mo, sa buhay ng tao, was nagawa mo ang isang bagay, doon nagsisimula yan Kung may ginawa nga isang bagay, pag yan naging pangalawa mo, na ginawa mo ulit, it's a choice. Choice mo yan. Dahil gusto mo, ganda pala ito okay pala ito Kaya, was na yun nagawa mo ulit, choice mo na yun. Kaya pagka yan pinaulit-ulit mo na, ang tawag doon ay habit. Pag sinabing habit, nagagawian mo na. Nagagawian mo na. Patuloy. Habit mo na Ulit-ulit, ito ang ginagawa mo. Then, once na yan patuloy yan mong ginagawa, yung habit na yan na nagpapakita kung ano ka na. Dahil yan ang siyang magiging karakter mo. Kung ano yung mga habitual na ginagawa, doon ka na makikilala kung ano ang karakter mo. Diba? Totoo. Dahil was na kung ano yung mga bagay na ginagawa mo at yun ka, kikilalanin ka. Ikaw si Mariang magagalitin. Ikaw si Juan na generous, mapagbigay. Diba? Dahil nakikita sa tao kung ano yung palagi at mga magaganda o hindi magandang bagay. Kaya doon, mapagpapasya ng tao itong taong ito. Ganito ugali niya. Ganito ang karakter niya. Diba? Kaya, kitang-kita naman natin sa tao kung ano ang kanyang ugali. Kung anong karakter ng isang tao doon sa mga bagay na kanyang ginagawa. At doon sa mga bagay na kanyang ginagawa ngayon, malamang, marami doon, napagsanayan habitual na Kaya malamang na maaari yung iba mula pa sa pagkabata, gano'n na ang nangyayari. Kaya hanggang sa tumanda, dala na niya. Ngayon, yung tanong, gaano kaganda o gaano ko kahinam ang ugali mo, ang karakter mo bilang ikaw na individual.
spiritual sa buhay. Paano ka nabubuhay sa buhay na ito na gano'n ang nilalakad mo sa buhay, sa pagkakilala sa iyo sa karakteridad at ugaling niyaasal mo sa buhay na ito. Dahil dapat yung mga bagay na ating ginagawa, nagiging gawi, yung kinagagawian natin, ano nga ba yung mga ginagawa natin? So ito yung ikaw, kung ano yung kinikilos mo, kung ano yung sinasalita mo, kung ano yung ipinapakita mo sa iyong sarili, doon na de-determine kung sino ka. At una ron, kilala mo ba yung sarili mo? Okay, baka sa view mo, ganito ka, pero sa view ng iba, hindi pala. Dahil sa personal na sa iyong sarili, okay lang naman kung aking inuugali. Pero sa ibang tao ay hindi. So sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, kung paano nga, sina Apostol Pablo, sabi, sa mata ng Diyos at sa mata ninyo, kami ay, anong bagay ang inuugali nila? Magpapakita ba sila ng hindi magandang ugali sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao? Kayo yung mga saksi, sabi niya sa mga kapatid. At ang Diyos man, kung gaano pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inuugali namin sa inyong nagsisampalataya. Ngayon, yung talatang ito, siyang paglaruin mo sa iyong sarili. Sa iyong sarili ba, nakikita mo sa harap ng mga kapatid, sa harap ng Diyos, na ikaw ay naroon sa pagkabanal, pagkamatwid, at walang kapintasan na pag-uugali? Tahimik, hirap sa mga kaya na mag-assess sa sarili kung anong pag-uugali meron ka. Dahil napakahalaga ng kung ano yung ugali mo eh. Kung anong ugali meron ka, dapat iyon ang ipamuhay mo sa buhay na ito. At dapat maging maganda ang ugaling iyan. Kaya nga, tinuruan ka, nagsasanay ka, sinasanay ka na yung mga magulang sa mga gandang bagay habang bata ka. Ngayon, ang tanong nga, ano ka na? Sabi nga sa kanta ni Freddie, ngayon ay malaki ka na. Malaki ka na. Ano na gusto mo? Ano ka na ngayon? So, habang tayo nabubuhay sa buhay na ito, yung behavior na yan, kung ano yung pag-uugali natin, nasa sayo. Dapat tunay, sa unang bagay, tayong lahat, bagay sa buong mundong ito, naging masama ang pag-uugali ng tao. Yun ang in general talaga. Masamang ugali. At yung isa sa mga ugali, yung lumikha sa'yo, kinalimutan mo. Yung lumikha sa'yo, hindi mo pinahalagahan. Halos itakwil pa ng iba. Walang kumikilala sa kanya. Gaano kasamang pag-uugali yung ikaw na yung binigyan ng buhay. Binigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng biyaya, pagpapala sa buhay na ito. Tapos hindi ka bibigay ng kalwalatian. Di ba't magpakasamang ugali na? Sa tingin niyo, marami pa bang masama ugali? Ba't ayaw niyo sumagot? Marami pa po. Kasama ba kayo ron? Ay, hindi po. Hindi naman. So, kaya masabi natin, in general, ay talagang masama. Dahil pag pinairal ng tao yung kanyang pagiging tao, may dalawang bagay at tungkol sa behavior na ating tutunayan. Merong tinatawag na human behavior. Ano ba itong human behavior na ito? Ito yung ugaling pang-tao, panglaman. Bagay na tayo, habang nabubuhay sa buhay na ito, ay dito pa tayo sa pagiging laman. Kaya ang tanong, nabubuhay ba tayo sa pag-uugaling narito sa laman?
Ano ba ang bahagi na nangyayari sa tao kapag ka siya'y nabubuhay sa kanyang sarili, sa pagiging tao? Maaring nandun yung mga bagay sa tao, yung sabi nga natin, kung ano yung ugali, yan ay pinapakita sa pamamagitan ng kanyang nilalabas o ginagalaw. Yung kanyang sinasalita, yung kanyang ginagawa, yung kanyang pinakikita sa tao. At yung behavior na yan, kalimitan, by influence, may mga factor na nag-influence sa tao sa kanyang pag-uugali. Una-una, yung environment. Huwag na tayo sa kapitbahay mo, doon na lang sa bahay mo. Kung may environment sa bahay mo umaga pa lang, ang ingay na. Naputak na ng putak si nanay. Dahil kagigising sa mga anak na ayaw magsibangan, tanghali na. Mga hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong ganito. So, doon pa lang sa loob ng bahay, makikita mo lang, hindi na maganda. Ang influence. Away si tatay, away si nanay, away magkakapatid. Ano makukuha mo? Sa tingin mo, ano kaya makukuha mo ugali, paglaki ng isang taong lumaki sa isang taong diba? O lawakan pa natin, lumabas ng bahay. O pagdating kay kapitbahay, nakita si kapitbahay, doon, nakaumpok, nagchichismisan. Nagiinuman. Kung ano mga hindi mo magandang bagay. So, ano kaya sa tingin nyo? Yung batang yun. Diba, yan, isang bagay na nakaka-influensya sa pag-uugali ng isang tao. At meron din naman, sabihin mo natin hindi, may biological aspeto na nakaka-influensya. Minsan, sabi nga, kung batang to, ako ni Mariang gulat to magugulatin pa rin. Ito, ako ni Mariang ganito. So kung ano yung nakakapit doon sa lola, nagiging ganun yung bata. Dahil maaaring yung lahi niyan, talagang pag pinag-usapan yung lahi, ay maaaring may kaugalian yung lahi na yun na i-adapt ng isang bata o ng tao. Kaya may mga bagay na talagang sabihin natin yan ay napakahalaga. Yung ating yung surrounding natin at maraming bagay na talagang nakaka-influensya sa ugali ng isang tao. At yung mga bagay niyan sa mga scientific study, katulad yung pinapakita kanina ng ating kapatid na Carlo, talagang pinag-aaralan din yan ng mga tao tungkol sa behavioral o tungkol sa pag-uugali ng tao. Kaya yan, ano yung pwedeng magawa by mentally at saka emotionally, physically, lahat yan kasama sa pag-uugali ng tao. Kaya yan, pinag-aaralan din ng tao na kung paano pwedeng maging ma-develop at maiwas sa mga hindi bagay na magandang pag-uugali. Kaya sa punto na yan, yung maling ugali ng isang tao, yung pagiging siya sa kanyang sarili, yung kanyang human behavior, sa tingin natin, mas maganda kaya, mas marami ang nagiging maganda ang ugali, o mas marami ang nagiging masama ang ugali. O medyo yung iba hap-hap. Minsan ganun minsan maganda ugali niya, minsan masama, minsan hindi pare-pareho ang ugali ng tao. Kumbaga, ano din nga sa mood ng tao. Nasa isip at kakanyahan. Kaya, kung ang pag-uusapan ay ang human behavior o ugaling pantao, magiging katanggap-tanggap kaya sa Panginoon ang ugaling pantao sa harap ng Diyos. Dahil may masamang pag-ugali, may ayaw ng Diyos na may masama.
Gusto niya mabuti ang pag-uugali na maging kakanyahan ng tao. Kaya kung paanong merong tinatawag na human behavior, meron namang Christian behavior. At doon tayo dapat pumasok sa tinatawag na Christian behavior. Dahil gusto natin tayo ay kaluguran ng ating Panginoon. Amen? Ayaw natin na tayo ay mapahamak at hindi malugod sa atin ng Panginoon, sapagkat kung hindi malulugod ng Panginoon sa iyo, eh, tungo ang tao sa kanyang pagkapahamak. So ano nga ba itong Christian behavior, ugali ng dapat maging marapat sa mga mananampalataya? So, in general, ang buhay Kristiyano, ang galing Kristiyano, ay dapat mabuhay ayon sa prinsipyo ng Panginoon, ayon sa Biblia. Kaya, sabi nga natin, ito yung tagapagsanay sa atin. Ang salita ng Diyos na ating lagi nang napapakinggan, ito ang higit na makapagtuturo sa atin ng isang mabuting ugali ng Kristiyano. Amen? Yes. Sa pagiging isang mabuting Kristiyano at ugaling Kristiyano, sumasalamin dito ang dapat nakita sa isang mananampalataya, yung kawangisan ng Panginoon. Basta ikaw ay isang Kristiyano, dapat mag-ugaling Kristiyano ka, at sa kawangisan mo yung ikaw ay isang Kristiyano, dapat makita ang kawangisan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ang Panginoon ay banal at siya'y banal na tumawag sa atin. Kaya ang kawangisan ng kabanalan, ang ugali ng isang Kristiyano ay ugaling may kabanalan. Amen? Yes. At kung saan, naroon na tayo ay nasa kawangisan na yan ng ating Panginoon Hesus Kristo, at ang katangian ng Panginoon ay naroon sa atin. Una ang pag-ibig. Ang ugali na isang Kristiyano may bigin, hindi sa salapi. Baka naman may bigin ka pa sa salapi naman. Hindi, ganoon ang ugali ng Kristiyano. Ang ugali mo siyang maibigin sa kapwa, sa buhay, higit sa ating Panginoon, sapagkat kinakailangan ipakita natin bilang isang mananampalataya ang ugaling maibigin, sapagkat yan ang pangunahing utos ng Panginoon. Bigin mo ang Diyos ng buong puso mo, kung kaluluwa mo buong pag-iis mo buong tayo, at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Mabubuhay tayo sa kabanalan, sa kagalakan, sa kadalisayan ng lahat ng aspeto ng ating buhay. So, sangkot sa ating buhay Kristiyano para magkakaroon tayo ng ugaling Kristiyano, kinakailangan malinang natin o mapagyaman natin yung mga katangian ng isang mabuting mananampalataya. Mga kagandahan loob, yung mga pagpipigil, yung mga matihisin, lahat yan. Alam na naman natin yan eh. Diba? Dapat yun ang makikitang mga ugali na makita. Again, ang mga pagpipigil sa sarili at pagiging matiyagahin. Bukod pa ang mga magandang loob, mabubuting gawa. Dahil tayo nga ay nasa Panginoon. Yung kawangisan ng Diyos dapat makita sa atin. At isang bagay na kailangan makita sa ugaling Kristiyano ay yung pagpapahalaga dito sa katawang ito, sapagkat ito ang templo ng Diyos. Kaya bilang tayo mga anak ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng Diyos, kinakailangan pakita natin na ang templong ito ay iniingatan natin at tayo magkaroon ng malusog at mabuting pamumuhay sa pagkilos ng katawang ito na siyang ating ipagbibigay puri sa ating Panginoon. Sa ating pong magiging panuntunan kung paano tayo magkaroon ng pagiging mabuting ugaling Kristiyano,
Nandun ang tulad ng panuntunan na ito yung tungkol sa ating pagsunod sa utos ng ating Panginoon. At makikita ang isang mabuting gawa at ugali ng Kristiyano kung nasa kanya yung tinatawag na lagi nating binabanggit ang aklat ng Galacia sa Kapitulo 5, talatang 22 ng 23, ang bunga ng Espiritu. Yun ang dapat mamuhay. Makita natin may pamuhay sa ugali ng mananampalataya, yung pag-ibig, yung katuwaan, laging masaya, and din yung pag-ibig, yung payapa ka, and din yung pagpapainuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Basta yan yung nakikita sa iyo, ang gandang ugali niyan, ng isang mabuting Kristiyano. Yan ang nagpapakita kung ano ka. Kapag ka nain sa iyo ang mga bagay na yan, masama. Pagka mananampalataya ka, hindi makita sa iyo ugali niyan at yung kabaliktaran niyan ang makita sa iyo, paano na? Sino ang mapupulahan? Walang diliti ba ang ating Panginoon? Kaya sa bagay na yan, diyan natin gagawin ang pagsunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na ibinubunga ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya yung magandang ugaling Kristiyano ay isang pamumuhay na ayon sa Espiritu. Ang isang mabuting ugaling Kristiyano ay nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Kaya iba'y nakapagbabahagi ng salita ng Diyos. Baka bahagi ng inyong lagi ng nasambit, buhay ng kapwa mo. Salita ng Diyos ang ibahagi nyo, hindi yung buhay ng may tao. Kung sino ng tao, maging kapatid mo sa pananampalataya. Magkatangin ko sa atin, ipangaral mo ang Ebanghelyo, doon tayo mabubuhay. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos habang tayo narito. Yun ang paghahayo ng salita ng Diyos, hindi lang sa salita, yung salita ng Diyos mismo, di ba? Yung salita ng Diyos, yung mga mabuting balita, may papamahagi mo yan sa tao ayon sa iyong pag-ugali. Kung ano nakikita ng tao na inugali mo bilang isang Kristiyano, na ibabahagi mo yung salita ng Diyos. Ito, anak ng Diyos to. Ito, Kristiyano to. Mabuting tao to. Ito, matulungin. Ito, maunawain. Ito, mapagpakumbaba. Diba? Hindi mo masinasabi, pero kung iyon ang nakikita sa iyo, bilang isang mabuting ugaling Kristiyano, na ibabahagi mo yung salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo'y maging mabuting ugali. Sapagkat tayong lahat sa loob ng iglesia ng Panginoon, ang isa pa rin pundasyon ng pagiging mabuting ugali ay yung makasama ka dito sa loob ng tahanan. Dahil maganda yung nasa iba, maaaring iba, gandang-ganda pag nasama sa iba-ibang mga organisasyon. Lalo na't mga malalaking organisasyon, nakakatulong, pagbigay ng anumang bagay, magandang bagay sa kanyang kapwa. Nakikita na maganda ang prinsipyo ng isang samahan. Pero tandaan natin, tayo na isang magandang pagsasama-sama, hindi sa pamilya ng Diyos. At ang pamilya ng Diyos ay may mabubuting ugali. May mabubuting ugali. Ang hirap, pagka tinignan yung katawan, yung pamilya ng Diyos, sila naglalabo-labo. Ano sasabihin ng mga tao sa labas? Yan ba ang pamilya ng Diyos? Bakit ganyan ang mga pag-uugali niya? Ang salitang ugali, ang hirap. Pagka binagkas mo yun ang medyo-medyo, parang ang sama niya. Pagka dininan mo yung salitang ugali, parang mahirap. Parang may ibig sabihin. Kaya dito ay pinatatanong sa atin na tayo, na mga mananampalataya,
ang gusto ng Diyos makita sa atin yung magandang pag-uugali bilang mga Kristiyano. At yun naman ay nasusumpungan kung tayo nga ay patuloy sa pagsasanay. Saan? Sa kalokohan? Sa kamunduhan? So ayon sa ating pagtuturo ay sa kabanalan. Tayo ay nagsasanay dito sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya ng Diyos, nagsasanay tayo sa kabanalan. Dahil dapat yung mga pag-uugaling hindi tama, aalisin. Di ba? Dahil sa ating tinuturo. Ganun dapat eh. Yung mga bagay na hindi tama, napapag-aralan natin, mas na napag-aralan mo, sanayin mo yung sarili mo. Naalisin yung mga bagay na hindi hindi mo sarap, hindi, total. Yung human behavior mo, kailangan mawala. Bakit? Dahil binago ka na nga eh. Ikaw ay naging bagong nilalang at ang dating bagay ay ano? Doon pa ba yung human behavior mo? Dapat wala na. Pero minsan may natitira eh. Yung lagi may sinasabing kakanyahan mo. Hindi mo iniwan, hindi mo pinaagos doon saan? Sa ilog. Nanatili yung sarili mong pagkatao na bagay na hindi dapat na isama mo sa buhay at ugaling Kristiyan. Inalis mo na yun. Tayo ay ano na, bagong nilalang. Kaya yung dating bagay, wala na yun eh. Kaya ang dapat maging ugali mo, ugaling Kristiyano. Yung bunga ng Espiritu, nasa iyo. Pinapahalagan mo ang katawan ng ating Panginoon. Sinusunod mo, pinamumuhay mo ang kautusan ng Panginoon at binabahagi mo sa tao sa pamamagitan ng iyong pagpapatanaw ng iyong hinuugali sa buhay mo. Yun ang dapat makita ngayon sa atin. Bilang ikaw ay ano, anak ng Diyos. Ay ba, anak na ng Diyos? Tayo mga anak na ng Diyos, kaya dapat lang nating bigyan ng karangalan at luwalhatian ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon dapat naman na naroon na bigay natin yung pagpapakita natin na tayo may bago ng pag-uugali. Tayo nga ng mga apostol, ni Apostol Pablo. So yung kanila, sila mismo nagbigay ng kanilang halimbawa, kaya nga lang si ating karoon, baka naman kami ang hindi nagbigay halimbawa, baka naman, si Apostol Pablo sa kanyang pag-uugali, nakita natin, ang sabi nga niya, sila hindi naging pasaway sa pag-uugali sa mga kapatid. Dan sabi pa rin niya sa aklat na Ikalawang Tesalonica sa Kapitulo 3, talatang 7. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. Sapagkat kami ay hindi nag-uugali ng walang kaayusan sa inyo. Ngayon, ang tanong, yun bang ginawa niya, Apostol Pablo, bilang pangalawang sulat niya na ito. So una sa Thessalonica ating pinagbatayan, so pinakita niya doon kung ano yung dapat na maging kaugalian ng isang mananampalataya, isang pag-uugaling naroon ang magandang pamumuhay na dapat makita sa mga anak ng Diyos. Ngayon dito, sabi niya pa sa Pablo, kami naman ay hindi nag-uugali ng walang kaayusan. So dapat pa talaga laging nasa kaayusan ng pag-uugali. Yung sabi niya, kami hindi nag-uugali ng walang kaayusan. Sa sarili kaya natin, narasabi kaya natin na tayo hindi nag-uugali ng walang kaayusan. Hirap sumagot, ano? Pero yun ang dapat kasi maipakita. Dapat tayo ay magkaroon ng ugaling
may kaayusan sa harap ng Diyos. Pag-ibig nga, sabi nga sa aklat ng unang Korinto sa 13:5, dapat mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig na ito, ang sabi, hindi nag-uugaling mahalay. Kaya yung ugaling mahalay, wala sa mananampalataya yan. Hindi dapat makita ang ugaling mahalay. Kundi tayo ay tinuturuan kung paano sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Timoteo 3:15, kung saan ay pinakita na pagsulat na ito kay Timoteo na kung magluwat daw siya ng mahabang panahon, dapat ituro mo sa tao kung ano ang dapat nilang ugalihin. Ngayon, tanong, alam niyo na ba ang mga bagay na dapat ugalihin sa bahay ng Diyos? Alam na naman natin yun. Ha? At kung alam na naman natin, dapat lagi, dapat doon tayo laging mabubuhay sa ugaling Kristiyano, hindi sa ugaling na Kristiyano ngayon, bukas human ulit, dahil Lunes na, dating ng Webes, medyo balik uli yung human yung Christian behavior. Pagdating ng ibang araw, human behavior ulit. Ganun ba? Hindi. Kailangan pumirmis ka sa iyong pag-uugali na Kristiyano. Ugaliin mo yung dapat na maging ugali. Ano ba yung mga, pag sinabi sa'yo inuugali mo, lagi mo ginagawa. Habitual na nga yun. Ha? Kaya basta ikaw yung ugali maganda at dapat maging maganda ang ugali bilang Kristiyano, dapat habitual, yun yung gagawin mo. Ha? Palagi. Ano ba yung bagay na palaging dapat gawin ng mananampalataya? As bilang magkaroon ng isang Kristiyanong pag-uugali. Ang sabi sa Hebreo sa 13, talatang 15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hari ng pagpupuri sa Diyos sa makatibbaga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So, anong ugali dapat meron tayo? Anong habitual na ugali Kristiyano dapat magawa natin? Yung paghahandog ng papuri palagi. Ang tanong, palagi ka bang nakapaghahandog ng papuri sa Diyos? Hindi lang sa bahagi ng binubunga ng iyong mga labi, kundi sa mga kinikilos mo sa buhay na ito. Palagi mo bang ginagawa na mabigyan ng kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng iyong mga paggawa? Baka naman nasisira ang pangalan ng Panginoon sa mga inuugali mo. Yung magagandang bagay, gawin natin yung palagian para makita na ikaw may ugaling Kristiyano. Sa aklat ng Kolosas, sa Kapitulo 4, talatang 2. Ito ay mga habitual na gawain at gampanin ng isang mananampalataya. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Palagi. Habit mo ba? Bilang mananampalataya ay ikapanalangin lagi sa harap ng Panginoon. Baka kahit sa bahay mo, hindi ka makapanalangin. Paano ka makapagnanalangin? Hindi ka rin nakakasamba, hindi ka rin Ang hirap nun, di ba? Sa buhay mananampalataya na gusto mong gawin, minsan na hindi mo magawa. Yung mga habit na gusto mong gawin. Una, Panginoon, yan ay bagay na alam ng Diyos ang ating puso. At sana makita lagi na sa atin yung pag-uugaling pagnanais na mapaglingkuran ang ating Panginoon. At ang mga disipulo, sila rin ba ay talagang nagbigay ng kanilang paghalimbawa kung ano ang dapat palaging magawa at maging habit at maging ugali ng mga mananampalataya. Sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 24, talatang 53. At palaging sila'y nasa templo at nagpupuri sa Diyos. Ano, isang bagay na magandang bagay sa isang kasi ay yung palaging ritual na ginagawa niya, ayan, isang gawain gampanin para sa Panginoon.
panalangin, pagpupuri, salamat, pagbibigay kalwalatian sa pamamagitan ng ating mga paggawa sa harap ng Diyos. Kaya napakaganda na kung tayo sa buhay nito ay nabubuhay, hindi na sa ating sarili. Totoo naman, hindi na tayo sa ating sarili. Amen. Binili na tayo ng Panginoon, ang Diyos na, ang may-ari sa atin. Kaya kailangan dapat yung buhay mo, ang maghari at ang gawa na dapat igawa mo sa buhay na yan, ayan o. Ipakita mo yung buhay ng isang Kristiyano na may mabuting pagdano. Kaya nga magsanay tayo saan? Sa kabanalan. Masarap gumawa ng mabubuting bagay para sa Panginoon. Amen? Kung dati may mga gawa kang nagagawa hindi tama, naunawa mo, sinasabing spark kanina, ito malakas dapat magpa-spark eh, di ba? Basta ito yung napunta sa'yo, nag-trigger yan, nag-abot yung mga dapat mag-abot, ang laking spark ito. Ang lakas magpa-spark yan. Kaso, kung wala kang parang ano yun eh, yung wire, yung pinakita ni Kakalo na parang wire na dalawa yan, yung live wire. Pag pinagdikit mo yun, spark. At yun ang napakaganda yung spark. Basta may spark, kaya akala minsan yung spark, nakakasunog. Nakakasunog. Kaya imbis na maganda yung spark, tututok. Hinanapan ngayon, basta may spark sa sarili mo, isang magandang pagbabago, yun dapat makita sa mga pagbabago mula sa hindi magandang pag-uugali bilang tao at mapalitan ng isang magandang pag-uugali bilang Kristiyano, yun ang napakalaking spark sa buhay. Kaya napakaganda na ang buhay mo, ano nga, na-reset na ba yung bottle natin? Nakapag-reset ka na ba ng bottle mo? Na dating human behavior ay naging Christian behavior. Dapat nung nabautismuhan tayo ay ano? Mga nabago na sa harap ng Panginoon. Tayo ay mga naging mananampalataya, kaya yung mga ugaling hindi na dapat makita, tinatanggal na yun eh. Inaalis na dapat natin yun. Kaya kung meron man na sa ganung bagay ay meron ka pa, ay baka hindi pa huli ang lahat para pagsanayan mo na alisin yung mga bagay na hindi dapat na marapat na makita sa mga mananampalataya. May pagbabago pa na pwede kang magawa sa buhay hanggat mayroon tayong buhay at kalakasan. Hilingin natin sa Panginoon na tayo higit na mapatibay sa pananampalataya. Kaya nga, sabi nga natin nung nakarang aking naging mensahe na mula sa Panginoon, yung pananampalataya, hindi ang Diyos ang magpapalakas. Dahil, kaya nga dapat magsanay. Ha? Ikaw ang magpapalakas, ikaw ang nagsasanay. Binibigay lang sa atin ng Diyos kung ano dapat nating pagsanayan. Kung ano dapat pagsanayan. Kaya, narito, hindi naman siguro sapat ang salita ng Diyos, sapat ang ating mga naririnig, sapat yung mga bagay na dapat pag-aralan, i-absorb lang natin. I-absorb natin. Kaya bilang mga mananampalataya, yung magandang ugali, dapat nasa atin. Huwag tayong mag-ugaling pangkaraniwang tao. At higit, huwag tayong mag-ugaling devil. Dalawang bagay kasi yan sa buhay na ito. Ha? May behavior ang tao na human behavior. Ano yung human behavior? Pagka may mali, ang tugon ng isang tao, mali rin.
Pagka mabuti ang ginawa, ang tugon ng tao, mabuti. That is human behavior. Pero pagka demonic behavior na, ang nangyayari, masama ang ginawa mo, mas masama ang gagawin ko. Mabuti yung ginawa mo, masama ang gagawin ko. Yun ang demonic. Kaya mabuti, kaya masama ang ginawa, pag masama, mas lalong masama gagawin niya. Pag mabuti ginawa siya, masama pa rin ang gagawin niya. Yun ang demonic behavior. Pero ang Kristiyano, kay mabuti ang masama, kay maganda ang ginawa sa iyo, anong response mo? Mabuti lahat yan. Yun ang behavior na dapat ugaliin natin sa buhay na ito. Not as a human behavior, o mas lalong wag demonic behavior. Kailangan ng Kristiyanong pamumuhay ang sa atin ay dapat mapangyari. Sa awit nga natin, di ba? Ang ganda ng unay, sabi, Panginoong Hesus, pupurihin ka, dadakilain ka sa buhay ko. Di ba? Ang mga awit yun. Ang awit natin. Panginoong Hesus, pupurihin, dakilain ka sa buhay. Ano bang makakadakila sa Panginoon kung yung pag-uugali mo yung napakasama? Makakapuri ka ba sa Panginoon, no? Dakilain ka sa buhay ko. Yung buhay mo ang binibehavior mo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya mahirap. Pagka sa tao, ang pinairal ng tao ay ang kanyang sarili at ang dating sarili. Hindi ang kanyang bagong sarili. Ang pagiging mananampalataya na may ugaling Kristiyano. So magagawa natin yan, ang isang higit na pag-uugaling Kristiyano, ayun nga, sa ating narinig din ginawit kanina ni Sister Rosa, let the Spirit come in. Kailangan nasa yung Espiritu ng Diyos. Pag wala yung Espiritu, kaya sinasabing yung Espiritu hindi nawawala. Hindi ako maniwala ko. Nawawala rin yan. Pag napighati yan, lalayasan ka yan. At ano pumapalit? Yung Espiritu lang. Hindi ka makakaawit pag walang Espiritu. Hindi ka makapagsasalaan na pag walang Espiritu. Pero pag nagsalita ka, naggawa ka ng masamang bagay, Espiritu pa ba ng Diyos ang gumagawa mo? Walang nagtuturo sa iyo na magandang ugali dahil wala sa iyo yung Espiritu ng Diyos. Kaya huwag mong hahayaan na yung Espiritu ng Diyos na binigay sa atin makawala sa iyo. Minsan nakakawala Espiritu. At huwag natin kairalin ang ganung bagay. Hindi, papagtibayin natin ang pananampalataya, pag-initin natin, pagningasin natin ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Gaya ni Apostol Pablo, tayo ay kinakailangan sa harap ng Diyos, sa harap ng mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Saksi ang Diyos, saksi ang bawat isa kung paano tayo ay naroon sa pagpapakabanal, pagkamatwid, at pagkawalang kapintasan sa pag-uugali natin sa pananampalataya. Kaya loobin ng Diyos na sa buhay natin ito, habang tayo nabubuhay, lalakad tayo na may pag-uugali Kristiyano. Isang magandang umaga, pagpalain tayo ng ating